Minsan ba, na-traffic ka lang, tapos biglang may sumingit, o may muntikan ka ng mabangga dahil sa isang reckless na motorista. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang road rage, bakit parang palaging mainit ang ulo ng mga motorista sa Pilipinas, ano ang legal consequences kapag nasangkot ka sa road rage incident, at ano ang pwede nating gawin para iwas gulo at iwas disgrasya. Ang road rage ay hindi lang simpleng init ng ulo. Dumarami ang insidente ng road rage sa bansa, mula Metro Manila hanggang probinsya. Minsan, simpleng singit lang, nauuwi na sa murahan, habulan, at minsan, pisikalan. Pero bakit nga ba? Ano ang mga posibleng dahilan? Pwedeng stress sa traffic, o kaya ay kakulangan sa disiplina sa kalsada? Maaari ding kulang sa kaalaman sa tamang driving etiquette, o kaya naman ay ang kultura ng pagiging palaban kahit sa simpleng bagay. Ang problema, hindi lang ito simpleng bagay. Kapag nagpadala tayo sa galit habang nasa kalsada, delikado ito para sa atin, sa pasahero, at sa ibang motorista. Isang maling galaw, maaaring ikamatay, o magkakaso pa. Ano ang mga legal consequences ng road rage? Dahil sa road rage incident, maaaring makasuhan ng grave threats, physical injuries, at reckless imprudence. Pwede ring masuspend o makansela ang driver's license. Kasama na rin ang pagbabayad ng damages kapag umabot sa korte. Pero hindi pa huli ang lahat. May magagawa tayo para mabawasan ang road rage incident. Paano nga ba ito maiiwasan? Una, dapat magplano ng biyahe para iwas sa last-minute travel para hindi nagmamadali. Magbigay daan sa ibang motorista. Kahit minsan parang unfair, pero sa pagbibigay daan sa ibang motorista, maiiwasan naman ang gulo. Dapat tayo ay magpigil ng galit. Huminga ng malalim, iwasan ang makipagsagutan. Gumamit din tayo ng dashcam para kung may aberya, may ebidensya ka. At laging alalahanin na buhay ang nakataya. Hindi lang pride ang iniingatan. Ang pinakaimportante ay ang ating buhay. Mga kababayan, tandaan po natin, ang lisensya ay isang privilege. Hindi ito karapatan. Sa bawat paglabas natin sa kalsada, responsibilidad natin ang buhay ng iba. Ang respeto sa kalsada ay respeto sa kapwa. Maging ehemplo, maging mabuting motorista. Ikaw, naka-experience na ba ng road rage? Anong ginawa mo? Share mo sa comments at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang videos na makabuluhan at kapaki-pakinabang. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.